Tumabi ka nga dyan! Sabihin mo nga sa kanilang lahat na wala kayong relasyon na lalaking Oo, yan. tama ka. Sinisingil nila tayong lahat sa mga utang natin at gusto nila tayong palayasin sa bayan Tayo nito. papayag! Oo! Baka naman pwede mo papuntahin dito si Master Dowmingsa para makausap nila. Oo nga! Bakit di mo papuntahin dito yung mayaman mong nobyo? Kalimutan nyo na yun. Sigurado ako niloloko lang tayo ng babaeng yan. Halata namang may relasyon sila ni Asong. Hindi na may tatago yun. Sandali, nagkakamali kayo. Wala kaming relasyon ni Sanchay. Narinig ko yun! ha? Mga sinungaling kayo! Kung wala kayong relasyon, bakit magkasama kayo dito? Di sa oras ng gabi? naman. Sandali nga, ano ba problema nyo? Kung magkaibigan man kaming dalawa o mag-boyfriend, wala na kayong pakialam doon. Anak, huwag mo muna sila masyado galitin. Nakita nyo, para na rin umamin siya. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. At babayaran namin ang utang namin sa lalong madaling panahon. Tama! Bukas! Magbabayad kami ng utang namin, okay? Bukas, ha? Pinangako mo yan, bukas talaga. Babalik ka lang, ha? Tara na! Babalik-balik na lang kami sa kasigil. Anong bukas? Maningil na sila bukas. Siguro naman darating na si Master Dowmingsa, di ba? Sanchay! Tawagan mo na siya Sinabi ko ngayon. ng bukas. Naiinis ako sa kanila. Bakit nila sinabing nagsisinungaling ako? Ako pa? Sanchay, kailangan tawagan mo na kasi si Master Dowmingsa para makahiram na tayo ng pera sa kanya. Oo nga, anak. Utang natin yon. Pero pagkasal na kayo, hindi na natin babayaran yon. Kaya sige na, anak, tawagan mo na si Master Dummings. May cellphone ka naman. Ayoko. Hindi ko siya tatawagan. Ha? Dahil nakipag-break na ako sa kanya. Yung sinabi kong magbabakasyon ako dito, dahilan ko lang po yun. Nag-drop out na po ako. At yung dati po nating tinitirhan, pinenta na po ng may-ari. May utang pa po tayong ilang buwan. Wala po akong kapera-pera nung umalis ng Taipei. Yun po ang totoo. Kung ganun pala. Paano na? Bukas. Honey, anong gagawin natin? Ano pa nga ba? Hingi tayo ng tawad. At makiusap tayo sa kanila. Sige. Ako na magsasabi. Makinig po kayo sa sasabihin ko. Hindi po namin sinasadyang magsinungaling. Pasensya na po kayo. Ang totoo, gipit po talaga kami ngayon. Kaya maawa na po kayo. Bigyan niyo po kami ng ilang araw. Gagawa kami ng paraan para makabayad. Sanchay! Buti natagpuan ka namin! Sa wakas nakita ka rin namin. Siya, Kumusta po kayo? Mabuti. bakit nandito kayong dalawa? Dahil susunduin ka na namin. Mister, ikaw ba ang boyfriend ni Sanchay? Nagpunta ka ba rito para bayaran ang mga utang nila? Medyo malaki din ang utang nila sa akin, 80,000. Babayaran mo ba ng cash o cheque? Sandali, Hindi siya ang boyfriend ni Sanchay. Huwag siya ang kausapin mo. Wala siyang dalang pambayad. Ako na lang magbabayad. Akin na, 80,000. $20,000 lang. 85,000 yan, bilangin nyo. Hindi na, salamat. Ayuwe, pasensya ka na sa amin, ha? Huwag kang magagalit. Baka gusto mong sa bahay ka maghapunan mamaya. Sabi ko na, nagsasabi ka ng totoo. Mamaya, baka Sanchay, mukhang okay ka naman. Talaga? Siguro dahil sariwa ang hangin at lagi ako naaarawan. Tingnan nyo, ang itim ng balat ko, oh. Bigla kang nawala. Alam mo bang nag-alala kami? Nakita kita sa TV, tapos inaya ko silang sunduin ka. Shinga, maraming salamat. Wala kang dapat ipagpasalamat. Kami ni Xiaoyu ang nakukonsensya. Ano ka ba? Hindi kayo dapat makonsensya. Masaya naman ang buhay ko dito, ah. Pakiramdam ko, nagbabakasyon ako. Isa pa, kasama ko mga magulang ko. Sanchay, bumalik ka na. Sumama ka na sa amin para hindi na ako makonsensya.
Yung pera ni Lay, huwag mo nang problemahin. Babayaran ko yon. Hayaan mo makabayad ako sa ginawa mong pagtulong sa pamilya ko. Alam kong gusto mo akong tulungan. Pero Shinhe, hindi ka dapat makonsensya. Dahil ginawa ko lang naman kung anong nararapat. Nadamay ang pamilya mo. Ako ang dapat na makonsensya. Sanchay, pumunta ka dito para takasan ang problema. Pero kahit tumakas ka, at talikuran mo ang mahal mo, hindi mawawala ang pagkakaibigan natin. Sana naman sumama ka na pagbalik namin. Si Daomin silang naman ang may ayaw sa'yo. Shingha, at paano mo nalaman? Totoo naman. Hindi naman ako nagsisinungaling. Di ba sabi nyo, ayos hindi ni Daomin si Sanchay. At siya na rin nagsabi, wala na silang pakialam sa isa't isa. At alam mo ba, maraming babaeng lumalapit kay Daomin Ze. Shingha, napakadaldal mo. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Kung may iba na si Tao Ming, masaya na rin ako. Tapos na ang relasyon namin. Kung gano'n, huwag ka na magtago. Bumalik ka na sa school. Bumalik ka na sa school. O sige, sasama na ako sa inyo. Nabalitaan ko na. Dumating dito yung boyfriend mo. Mali sila, hindi siya ang boyfriend ko. Kaibigan ko lang siya. Talaga bang aalis ka? Mabuti naman. Mula bukas, ako na naman ang magbabantay ng restaurant. Nalulungkot na tuloy ako. Lahat na lang ng tao dito gusto akong iwanan. Asong, Binibiro lang kita. Malungkot pag wala ka. Pero ang kaligayahan mo ang pinakaimportante sa lahat. Kapag nalungkot ka dun, isipin mo lang ang pagkakaibigan natin ay happy ending. hindi totoo ang happy ending. Kahit bumalik pa ako sa eskwelahan, baliwala na rin yun. Tapos na naman ang lahat. Sanchay, huwag kang magmatigas. Pagsisisihan mo yan. Lahat ng tao nagkakaproblema. Pero kung gugustuhin mo, malalampasan mo yan. Kung hindi mo talaga kaya, magpakatatag ka. Aso, magkaiba tayo ng sitwasyon. Hindi ko kaya maging makasarili. Hindi ko kaya makipagrelasyon sa kanya dahil maraming masasaktan. Ayaw mo makasakit ng iba. Pero sa ginagawa mong yan, sinasaktan mo ang mahal mo. At ang sarili mo. Ang totoo, wala akong gusto sa'yo. Dahil kung meron, hindi sana ako nagpapaalam sa'yo ngayon. Sa totoo lang, napakaraming beses ko nang naramdaman na iniibig kita daming sa... Asong, pag dumating ang araw na bumalik na sa'yo si Asyong, magpasalamat ka. Ipangako mo, maging masaya ka. Sana nga mangyari yun. Sana makasama ko siya papuntang Italy.
Ikaw rin. Ipangako mo sa akin. Kahit di kayo magkabalikan ng boyfriend mo, magiging masaya ka. Hmm? Galingan mo, wire artist. Maganda talaga ang pagkakagawa mo doon sa lalaki na nakasakay sa baboy. Teka. Babae na nakasakay sa kabayo. Mahirap ba intindihin ang ginawa ko? Pasensya ka na. Lalaking nakasakay sa baboy. Ang hirap tandaan ng title ng artwork mo. Isa pa, hindi ko naintindihan. Sana sinabi mong hindi mo naintindihan. Hindi ka nagsasalita, akala ko naintindihan mo. Sabi naman sa'yo, wala akong alam sa mga artwork. Lalaking nakasakay sa baboy. At ako, milyonaryo na kabisikleta. Ganon?